Taurus. This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Taurus? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? Napaka-stubborn talaga ng ating mga Taurus. Pwede ba yung pagsabihan? Let's see. This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. Collective energy ng mga Taurus. Collective energy ng mga Taurus. Pag-ibig po, pag-ibig ang ating mga Taurus. Anong meron? Okay, the Emperor, sabi niya, binigay naman niya ang mga bagay-bagay, ang best daw ng kanyang pag-ibig, pagmamahal. Okay? But, parang may nafo-fall out of love. May nagugustuhan na naman bang iba ang ating masculine? Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. Collective energy ng mga Taurus. Reminder, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Betrayal, saksak puso. Masakit ba? Alright. The Fool card in reverse. Sobra-sobra kang nasaktan sa situation na nangyari recent past. Three of Swords, disagreements, false promises. May mga, sabihin natin, paikot-ikot na story ang ating masculine. Hindi daw mabigyan ng linaw ang mga sitwasyon. But it feels like, sabi ng masculine, kaya lang naman siya umiiwas sa usapan because ayaw daw niya ng conflict with the feminine. Nagkaroon ng betrayal, broken heart with the Three of Swords energy. Ten of Swords paulit-ulit, hindi ito ang first time na nasaktan ang ating feminine. Marami nang natutunan sa sitwasyon and it feels like, alam mo at ramdam mo na parating ang betrayal na to. But, sabi nga natin, pag magbibigay ka ng another chance at alam mo ang record ng tao na to at nasaktan ka uli, wala ka namang dapat i-blame but your own decisions. Okay? Ngayon, because of that, nagkakaroon ng sabihin natin na confusion ng feminine. Now, ano na yung dapat gawin? Because in the past, nagkaroon ng maraming pasensya, overthinking, nag-focus kayo na ano ba yung pwede nyong ma-build together. Sabi ng feminine, ready naman siya to commit sa masculine. Sabi niya, aware naman kayong dalawa na meron kayong strong energetic connection, soul connection, chemistry, kung ano man tawag nyo dyan, okay? You try to prevent walking away. Sinubukan yung magstay. Because of like, naging optimistic na maaayos pa to. Okay? And for most of you, Taurus, it feels like nag-focus din kayo sa kapirahan kabuhayan habang umaasa sa pag-ibig na to. Okay. Nagkaroon din ng, sabi natin, high expectations na sana is mag-move forward to a better energy tong pag-ibig na to. Maraming bagay ang hindi na pag-usapan, okay? At nagkaroon din ng mga disappointments na because of so much disappointment na parang ayaw nyo na lang pag-usapan because wala na mga amin. Hindi naman nagbabago. Nakakapagod lang, okay? For some of you na may involved na family, bata, living it together, sinusubukan nyo pa rin bigyan ng effort at magstay because marami kayong kinukonsider, hindi lang love and romance. Okay? Pag-ibig kasi kayo. Ayan. Wait lang. Nakakauhaw ang reading na to. Wait lang. So, cheers to that. So, ay, nako, nagkaroon ng trust issue, sobrang nasaktan ng feminine. Sabi niya, ilang pasensya pa ba daw ang i-stock niya, ang ililagay niya sa bodega para makasurvive ang relasyon na to. Huwag mo akong materi-teri. Alam niyo yan. Age reveal tayo dun sa mga alam ang movie na yan. Okay, so, in the past, nagkaroon ng atras-abante, but sabi ng feminine sa connection na to, gusto niyang ilaban, lalo na kung may involved na kasal, pagsasama.
Ang daming nangyaring injustice, unfair situation. Marami daw lihim ang masculine sa connection na to. Okay. Pero alam mo, di ko alam kung anong nangyari sa inyo exactly ha. Pero parang hindi nyo totally kilala yung isa't isa. For some of you, dumating na sa point na walang pakialamanan, na hindi nyo na alam kung saan kayo nagpupunta, sinong nakakausap. Parang dumating yung point na nagkanya-kanya na kayo ng buhay for some of you. Okay. For some of you, meron ding aware kayo na maraming sikreto ang person mo. Full card in reverse, that is wisdom, that is you knowing. With the moon card, maraming sikreto ang tao na to. You might be dealing with a Libra, Leo, Aries, Leo, Sag, Pisces, Kidoki, Sag. Pinagpe-pray ng ating feminine na sana is magkaroon ng commitment ang masculine sa situation na to. Humihingi ka rin ng discernment kay God kung totoo na ba yung love niya para sa'yo. If ever ba nabigyan mo ng chance, mag-aaway pa rin ba kayo? Aligned na ba kayo ni masculine? Ilang pasensya, biskwit pa ba ang isasawsaw sa kape? Okay. Okay, so sabi naman ni masculine, feminine, grabe ka, ang pasensya naman daw sa'yo. Because, I don't know kung paano kayo mag-away, pero sabi ni masculine, grabe din yung pasensya at unawa na binibigay niya for this connection. Right now, sabi ni masculine, parang kailangan yung mag-usap, medyo nag-hold back din si masculine, kasi parang tama ba na mag-usap, baka katayin daw siya ni feminine, awayin siya. At sabi ni feminine, ang hinihintay lang naman daw niya kay masculine ay yung sincere na effort for this connection. Okay. For some of you, nagdadalawang isip na si feminine kung dapat pa bang ituloy tong connection na to or magbubukas na siya ng pinto ng bintana at backdoor sa bagong taong kayang mahalin siya. Backdoor? Wink, wink. Okay, so marami kayong kinoconsider, it could be bata, happiness, yung mga pinagsamahan, okay? Ito yung medyo toxic minsan, no? Kinoconsider nyo yung pinagsamahan, but the pinagsamahan is, nasa past na yun, ilagay mo sa past box, okay? But, ano ba yung meron sa present, okay? It feels like maraming non-negotiable sa sitwasyon na to. Tanggalin ang non-negotiable, pag-usapan, you meet each other halfway, magkaroon ng bibigayan, no? Meeting each other halfway, and forgiveness, i-fix muna ang sitwasyon. Maraming doubts ang ating mga feminine, no? Parang lagi na lang naka-side eye. Sinong ka-text? Bakit hindi nag-reply? May kausap na bang iba? But, gustong mag-forgive and forget ng ating feminine, but hindi ganun kadali. Alam natin yan. Okay, so, in the next 3 months, May, June, July, August, until the end of August, marami pa ring effort that you would try to hold back, mga pag-uusap na kailangang gawin. Matapos, clean slate. I'm not saying nakalimutan ang mga nangyari, but to find the wisdom, bakit gusto nyo pang ayusin to, which is mga plano, pwedeng pagsasama, pwedeng bata, pwedeng kasal, and you would try to avoid conflict. Okay. Ito lang naman nakikita ko. Bibigyan nyo pa rin ng another chance, you would try to avoid conflict. But trying to avoid conflict ay hindi enough. Kung maraming sama pa rin ng loob, maraming resentment sa pag-ibig na to, hindi ito makakasurvive. Pag bumaha ulit, nag-flood ng emotions, aapaw ang mga basura na resentment na yan. Magsusumbatan na naman, magkakasagutan, magkakaroon na naman ng exchange of ugly words. You have to move forward. You have to decide. Bago kayo mag-reconnect, reconcile, pag-usapan. And kung ano yung mga bagay, para hindi rin, ito rin kasi masculine, no? If you're listening to this, hindi kasi past ang isang sitwasyon just because nangyari siya kahapon at kanina kung walang change behavior. Kung walang change behavior, hindi yun past. Existing and running pa rin ang kontrata mo sa toxicity. Alrighty, hopefully mas maganda ang ating bonus reading, okay? Ayusin ang desisyon, and that would be the Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Collective
reading for the month of May. See you again in a few days for your bonus reading. And yeah, naging busy lang tayo pero hahabol tayo sa ating mga reading. Bye-bye, Taurus!